motorcycle taxi community. Oo, at kakausapin lang po natin tungkol dito lang sa payout dahil ang isa hong masamang nangyari din, may isa pong motorcycle taxi rider na nasawi. Pero siya naman ho inatake sa puso, pero of course, it's obvious na nag-trigger ho yung pagpila niya sa tirik na araw nitong weekend. Okay, si Ka Romeo Maglungsod, chairperson po ng motorcycle taxi community, ang ating pong kakausapin ngayong umagang ito. Ka Romeo, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning! Magandang umaga po, Sir Rick Rosales at sa mga dilo niyo pong taga-subaybay. Opo, naku, salamat po sa inyong pagpapaunlak. Alam naming abala kayo. Teka muna, ito pong inyong asosasyon na MCT, pambuong Pilipinas na ho ito, Ka Romeo? Hindi po, Metro Manila pa lang po yan. Pero may mga kausap kami sa mga karatig lungsod. Oo, Karatig Lungsod. Parang ngayon din lang yata naman yan. Nagtatayo kayo ng iba-ibang chapters so siguro, no? Ganun po. Opo, ganun lang po yan. Opo. Sige. Sir, eto muna. Pakikwentuhan nyo muna kami dito sa, without, of course, detailing this. Wag nyo na kahit i-detalye. Pero ano ba nangyari dito sa ating kasamahang ito na nakapilang inatake sa puso? May underlying siguro na circumstances na sana na yan, nasakit na yan eh. So, pero siyempre, sobrang haba ng pila at nakabilad ka sa init. Talagang ikamamatay mo naman yun. So, sobrang haba naman at tagal na nakababad ka sa init ng araw. Ang rider kaya naman ng init basta umaandar nasa biyahe. Tama. Pero yung ganyan naka-stagnant tapos ilang oras, talagang kahit ako, may sakit na rin ako mamamatay talaga ako dyan. Hindi talaga ako mapayag na kumuha pa ng ayuda na yan. Oo nga eh. Ang talagang damdamin ko ho dyan, sabi ko, naku, kung may choice lang talaga yung ating mga kasamahan, hindi naman nila gagawin to eh. Teka muna, so yung pinakamahabang pila ng dito ho, mga inaabot ho ng ganung kahaba, itong over the weekend halimbawa? Inaabot ng 6 na oras na pila hanggang 8 oras yung pila. Wow, 6 to 8 hours. Ganun, parang kinubra mo na rin yung isang buong araw mo. Nag-opisina ka na rin, ano? Okay, so unahin muna natin yung yung pinaka-importante. So ano ho ba ito? Gaano karami ho yung mga nakakuha na at yung hindi pa? Kasi ang sabi ho ng DSWD, meron namang gagawing mga pamamahagi pa ngayong araw tsaka sa mga susunod yata. Ano bang latest ho rito ninyong information? Ang sabi sa amin, tuloy-tuloy naman yan dahil hindi pa nga nabibigyan yung outside Metro Manila na riders, delivery tsaka MC Taxi. So, hindi naman sila titigil sa pag-ayuda. Kaso nga lang, dahil nga sa sobrang dami, hiningi kasi yung buong listahan simula nung nagsimula yung mga MC Taxi company. So, napakalaki ng bahagdan yan. Umabot ng 200,000 hanggang 300,000 na bilang. Sa MC Taxi pa lang, wala pa yung sa delivery na umaabot din ng 200. More or less, nasa kalahating milyon lahat yan kung bibilangin mo, isasama mo talaga sa listahan. Ang problema, hindi naman kasi lahat aktibo pa. Yun naman ang sinasabi natin paulit-ulit. Kaya nga ang ayuda dapat talaga binibigay yan sa mga magsiservisyo kasi fuel subsidy yan Oo. Ngayon, kung ang gusto nila is magbigay lang ng 5,000, huwag na sila magpalistahan. Kung may option tao, bigyan na lang nila para tapos na yung usapan. Yan. Pupuntahan ko yan mamaya, Ka Romeo, kasi dyan din ako medyo nakikurious Kung meron mang very app-dependent, very online-dependent, kayo yun. Yung inyong sektor. Pero ang pinagtataka ko, bakit hindi yan naggamit sa pamamahagi ng payout? Hindi, dahil nga daw po, walang malinaw pa, sabi ni Secretary Rex, hindi pa niya alam kung buhay pa ba yung mga tao na yan na nasa listahan. So, ang una raw gagawin is makita muna ng personal, sila maipabilang, so malagay sa system nila. That's the time, tsaka pa lang daw gagamitin yung mga e-wallet. Para wala ng pila. Ang pinagtataka ko, Bossing, di ba yung listahan galing kanila sa inyong mga company? Sa mga... Opo. Ibig sabihin, latest yung datos ng mga kumpanya. Latest naman talaga, pero hindi ko rin alam ang wisdom ng DSWD Secretary kung bakit kailangan idaan sa ganung proseso. Na dati naman, naka-e-wallet naman yan lahat. Kaya nga mas gumulo ngayon Dati naman, hindi ako nabigyan ng ayuda simulat sa pool Kasi nga, hindi personal ang paghingi. Ngayon, dahil nga at least tao-tao, nabigyan ako. Yun naman ang naging problema nung mga nakaraang
nagpaayuda. Pag nagbigay ng pera, wala nang nakakaalam kung sino pang bibigyan. Oh. Yun naman ang ano yun. Ito, ang maganda lang dito, kahit merong mga gantong problema, alam mo kung ilan yung nabigyan. Tama. Doon nung mga nakaraan, hindi. Basta binigay yung pera, alaitahan na kayo. Pag hindi ka nasama, hindi ka nabunot, wala kang ayuda. Oo, tama. Ako kasi I fully understand. Kumbaga wala namang hindi makakaunawa doon sa sinasabi ng DSWD sa any government agency na yung accountability kasi, yung pagtiyak, Opo. 'di ba? Yun naman ang alam natin pare-pero. Pero ang sa akin lang parang in the past, hindi na naman ito first time na merong talagang mga reklamo. Biro mo naman 6 to 8 hours ang uubusin mo. Eh di parang ganun din. Doon sa binigay mong ayuda, hindi nakatrabaho yan dahil 6 to 8 hours pumila, eh magkano rin yung nawala sa kanya? Parang wala rin. Opo. So, teka muna, linawin lang natin ka, Romeo. Importante ho ito eh. So, yung motorcycle taxi, para lang doon po sa mga hindi familiar, iba pa ito. Kayo yung sa yung mga pinagbubukan na naghahatid ng pasahero. Oo. Gamit po ang motorsiklo. Oo, motorsiklo. Iba pa ka ninyo yung sektor na nagdi-delivery, food delivery halimbawa. Iba pa yung food delivery, parcel delivery at courier delivery. Ayun. So, ang ibig sabihin, ito hong nagpe-payout na ito sa Metro Manila, MC Taxi pa lang ho ito. Hindi po, combination na rin nun. Meron na rin food delivery. Lahat-lahat na. Lahat na po. Sige po. So may datos po kayo habang nag-uusap tayo ngayon kung gaano karami pa ho kaya ang hindi nabibigyan, at least sa members po ninyo? Sa members namin, wala na talagang 20% eh. Ang nagiging problema kasi sa mga yan, mula nung sinabi na lahat mabibigyan, kahit yung mga hindi na bumabiyahe at hindi na parte ng komunidad, gusto pa rin kumuha ng ayuda. Oh. Meron pa nga, may pangalan na nakuha ng nakaraan nung unang bigayan pa, pumila pa uli. Dahil nagbabaka sakali na kumuha pa uli ng panibago. May mga ganun, may mga umaabuso sa sistema Kasi pag nakakita sila ng butas, papasokin nila. Ito naman, ang problema rito is, hindi ko rin alam na ganun pa pala karami, 100,000 pa pala yan. So, hatiin mo nga naman sa apat na payout center yan. Talaga namang, kasi nag-meeting kami, wala naman sa amin binigay na datos. Ang alam ko, 20% lang hindi nakakatanggap Nung pag kinabukasan lang, pag-attend lang ng hearing, umabot na ng 100,000 pa yung kulang. O talaga namang ganyan ang mangyayari talaga. Kasi hindi yan nangyari nung 17 17 payout location Kasi halos lahat, sabi nila, hindi raw nagpasa ng mga nila. Ultimo yung mga taga-Lalamove, taga-Food Panda. Kumbaga, hindi raw nagpasa ng kabuuan ng listahan nila. So, dito naipon ngayon, naimbudo rito sa 17, 18, 19 na payout. Right. Na dapat sana, nung simula pa, na merong 17 payout location, ibinigay na lahat ng listahan. Kasi kaya nagkaroon ng problema na ganito katindi at nag-cost pa ng buhay ng isang rider. Saan? Nangyari na nga sa chopper naulit pa sa rider. That's right. Saan nagkaroon kaya ng problema yung companies in coordination with DSWD, no? Meron silang kanya kasi tinatago yan ang problema sa mga yan Kami naman wala naman kaming alam sa mga sistema nila. Sila mismo nagtataguan ng naman sila, wala naman sa kanilang maipili. When you say tinatago, ano kaya ito? Anong ibig mong sabihin? Yung mga numero ng mga rider nila. Kung ilan ba sila, ilan ba yung capacity nila, yan ang naging problema. Kaya nagulat din siguro yung sekretary ng DSWD. Nakakala niya, kabuuan na yung binigay sa kanya. Sabi niya kasi lahat, walang maiiwan. So itong mga hindi nasama sa listahan, siya ang binubulabog. Kasi sinabi niya lahat So, ang pakiramdam ng ibang rider, kasama kami dyan. Yes, tama. Yun ngayon na nangyari. Hindi kagaya ng mga unang ayuda, basta sinabi mag-aayuda, kung sino yung mabigyan, yun na, tapos na. Wala nang auditing yun, wala nang pakialam kung hindi ka nabigyan. So, ang ibig ang maganda lang dito kasi, makakapagreklamo ka. Sabi niyo lahat. Makakapagsalita ka. Nung nakaraan kasi walang ganun. So, posibleng dalawang bagay ang parang naiisip mo. Una, parang may hocus-pocus na ginawa yung mga kumpanya sa listahan. Ikalawa, na klarong binabanggit mo na meron namang mga hindi naman na bumibiyahe, hindi nakasama, halimbawa, isiningit naman ang sarili niya. So, parang uuwi pa rin na sa responsibilidad ito ng mga kumpanya ninyo, no? Kasi
sila yung dapat nagsasalang maigi. Meron talaga silang pananagutan dyan. Oo. Hindi pwedeng wala. Halos lahat sila may pananagutan. Pero Right. sinasabi natin, kung walang sinabi ang gobyerno na bigyan lahat, o di wala rin aasa. Right. Kasi expected na ng rider yan na pagka may ayuda, pili lang talaga mabibigyan. Kasi expected naman nila yun dahil hindi ka naman nabiyahe. Oo. Kung babiyahe ka, paminsan-minsan lang. So expect mo na swerte mo kung mabigyan ka. Pero dahil nga ang pangako, walang may iwanan, lahat bibigyan. Siyempre, kahit ako isa lang ang biyahe ko, hingi ako. Hingi ako. 5,000 pa rin yan eh. Oo. 5,000 pa rin yan eh. Kung ganun lang ang pag-uusapan. Pero Totoo. dati kasi, talaga namang kung sino lang yung bumabiyahe, yun lang ang talagang nabibigyan. At yung mga malalakas sa kusina, yun lang ang naisama sa listahan. Oo. Pero ngayon, siyempre, kahit wala ka sa kusina, sali ka, gusto mo maulingan. Oo, kasi ang ganda kasing ang appealing nung para sa lahat, no, 'di ba? Masyadong yun eh. Ano yun eh. Kasama ako ron lahat eh. Pag binanggit mo kasi lahat eh, kahit wala ang ginagawa. Tama. Lahat. I understand. Tama ako. Yun ang nangyari. Oo. Nagulat din siguro ang DSWD. Nakakala nila, ito lang ito lang kasi yung pinakita sa kanilang unang listahan. And in all fairness din naman nga parang, 'di ba ka Romy, in all fairness, hindi naman porke nga itong mga pumilang ito ay kailangan din naman talaga nila. Oo, kailangan din naman talaga. Walang hindi nangangailangan. That's right. Hindi naman namin inaalis yun. That's right. Pero kumbaga, i-priority natin That's yung right. dapat bigyan muna. That's right. Saka nabigyan yung kumbaga, hindi naman tayo magdadamot ang sa ating bang ibigay natin sa mas nangangailangan muna. Tama. Unahin natin yung vulnerable, hindi yung basta makapagbigay lang tayo. Tama. Kasi kung ganun ang magiging setup natin, lahat yung gusto humingi. Oo, tama. Yan ang nangyari, bulilyaso. That's right. I agree. Nagbuwis pa ng isang buhay, opo. So 2 points na lang. So ulitin natin, ano ang sabi sa inyo ngayon ng DSWD ka Romeo moving forward? Ang sabi sa amin, meron pa namang payout yan kasi nga hindi pa naman naisama yung outside Metro Manila. So paghahandaan uli siguro ng DSWD yan at nakita na siguro nila yung mali. Ang naging problema lang naman, sir kagaya dito sa Makati Coliseum, ang laki-laki ng area. Ang capacity 9,000, ang papapasukin mo lang 5,000. Talagang magulo yan. Ayaw mo pa upuan yung mga upuan doon. Gusto mo nakababad sa tirik na araw yung mga rider. Talagang may mamamatay. Ang kailangan po kasi talaga dyan, malasakit at puso eh. Wala namang problema magtiis yung rider eh. Kaya bumabiyahe nga ng trikang araw yan eh. Ang hindi niya lang kaya, nakababad siya ron ng ilang oras sa tirik na araw. Pag nag-rider ka naman, di ka naman babad. Biyahe ka na umaandar ka. Makakainom ka ng tubig. Doon hindi ka pwede umalis eh. Dahil pag umalis ka, wala ka ng pila eh. Oo, babalik ka Swerte mo kung may magabot sa'yo ng tubig. Wala nga eh. Kaya talaga mamamatay ka. Yun ang problema. Yun ang naging obserbasyon ko. Pero nagawa naman ng DSWD yung trabaho nila eh. Wala namang dapat sisihin. Hindi naman kami naninisi. Pero sana, lagyan pa natin ng puso yung paglilingkod sa kapwa-tao. Agree. Yung sinasabing payout sa probinsya, may schedule na ba yun, ka Romeo? Wala pa po kasi inaantay malinis tong Metro Manila. Metro Manila muna talaga. Hanggat hindi natatapos tong Metro Manila, hanggat may lumalabas na problema, hindi sila makapag-desisyon para makapag-payout sa Cebu, sa CDO at sa iba pang mga karatig, probinsya. Opo. O siya, sige, baka may nakikinig sa ating mga opisyal ng gobyerno, particular DSWD, paano ba dapat ito? Nabanggit nyo na yung ilan na sinasabi ninyong parang bilad sila sa araw. Ano po ba ang dapat pang gawin para hindi na ho ito maulit, sir? Ang totoo, wala nang dapat pang gawin eh. Kundi, lagyan nyo na lang ng puso yung paglilingkod nyo sa kapwa. Kasi kahit ano naman sabi ko, kung di mo naman nadidinig, wala rin naman patutunguhan eh. Alam nyo naman, hindi naman kayo mga bago dyan eh. Sana kung ngayon lang kayo naging empleyado sa departamento niya. Alam niyo yan, kailangan talaga lalagyan ng puso yan para kahit paano mauintindihan mo na kahit ikaw na tao, hindi mo kayang tumayo ng 8 oras sa tapat, katirik na araw, ikaw mamatay mo talaga. Pero dahil nga, ipit ka na sa sitwasyon at alam mo yung 5,000 na yun, malaking maitutulong sa pamilya mo, titisin mo na yun kahit ang maging kapalit, buhay mo Agree. Ay nako. Romeo, maraming salamat po at hangad namin na nakakalungkot ho talaga yung may isa pang nagbuwis ng buhay, talagang hindi na ho mababalik yun. Anyway, sana sa susunod makipag-ugnayan ulit kami sa inyo, sir ha. Salamat po sa inyong oras.
Sige po, maraming salamat po. Thank you, sir. Good morning! Romeo Maglunsod, chairperson po ng Motorcycle Taxi Community or MCT.